Sana all gumagawa ng maraming kanta. Mahal mo pa ba siya? I'm so sorry. Oh, huwag kang iyak. Joke lang. So puputulin muna natin yung video na pinapanood ninyo kanina dahil meron akong isang mahalagang anunsyo na sasabihin ko sa inyo na importante. Meron na tayong 800 subscribers, sabay-sabay tayong pumalakpak. Pumalakpak kayo. So ayun, saglit lang yung sinabi ko, balik na tayo sa ating regular program. Magandang araw sa inyo, ako nga po pala ang inyong likod, Squash Extreme, at kasama na naman natin si John Steven. Hindi ko makikita yun. So ang first na post is from Akrusha Anchampo. Roblox na naman to. The Witcher memes. Don't let destiny be the only thing freaking me. You're the only problem I enjoy having. Akala ko you're every breath that I take. Akala ko you're the inspiration. Sunod niya. You're the meaning in my life. You're the inspiration. The song isn't enough to express my love for you, so I wrote 35 of them. Sana all gumagawa ng maraming kanta tsaka ng lyrics. Ako ngayon, nakaka-4 pa lang. Or 5. Kung walang Valentine's Day, meron namang Rose Day, Teddy Day, Hug Day, Kiss Day. Walang Chocolate Day. Pati Cake Day. Hindi na nyo naman nilala. Trade off. I see kanino yan. Nanonood ka ba ng Going Bulilit dati? Ay, oo. Nanonood ako buwang aking linggo pag walang Going Bulilit. Ay, sa One More Chance to ah. Sa One More Chance to. From ako, Bisdak represent. Mahal mo ba siya? Hindi ko kaya makita kang masasaktan. Mahal mo pa ba siya? I'm so sorry. Sa mga ahas dyan. Pipilit ako. Naalala ko nun, yung sa The Beatles, 1966 yun eh. Nung nag-concert yung The Beatles dito sa Pilipinas. Following morning then, the headlines in the newspapers are all about Beatles snub, Marcus, etc. Would you play the Philippines again? Don't land there. No plane's going to go through there. Neon. Don't even fly over it. Nagsisilabasan na naman yung mga starter pack. From Inosuke memes, Valentine's Day gifts for her, Demon Slayer Season 2 Episode 11 release confirmed with extended runtime for season finale. Saan ba yung music video na gumaganyan si Drake? Hotline Bling yan eh. I-search mo Hotline Bling. Sunod, from B-Unique, Valentine's Day wala proposal is always special. कि आरज़ू जगा मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो. Will you be my Valentine? Diyos ko naman, Squadgers, kung kailan pa commentary at saka pa nag-stutter yung audio mo. Ayan, so mabilis na analysis lang regarding dun sa napanood natin kanina, which is yung B-Unique proposal. Kaya atin nang simulan para mabilis natin matalakay ito. So merong isang babae na nako-confuse doon sa lalaki na nanliligaw pala sa kanya. So meron silang parang banda ba yun? Meron siyang kasamang backup na 2 lalaki doon eh. Ito kasi yung gusto ko sa mga magkakaibigan, yung parang gagawan kanila ng effort para mapaibig yung kaibigan mo doon sa nililigawan niya. So ang sumunod naman na nangyari ay lumuhod yung lalaki doon sa babae para magkaroon ng validation para sagutin siya. Pagkatapos sasabihin yun, nalungkot talaga ako doon sa lalaki dahil ang hindi niya pala alam, yung babae pala na nililigawan niya is meron ng boyfriend na ang pangalan niya is Nick Hill. Hindi siguro nagustuhan ng babae yung standards or meron siyang ibang hinahanap bukod doon. Dagdag ko lang din, masamang ma-obsess sa crush o sa jowa mo, baka mamaya kung anong sunod na mangyari, patayin mo na yan. Joke lang po.
Kasi kahit marunong ka maghintay, meron pa rin natitirang balakid para mapatunayan mo yung totoong nararamdaman mo. Kaya ikaw na nanonood ngayon, bigla ka na lang mapapaisip na, baka kasi kung anong mangyari kapag tinanong ko siya ng ganun. Kaya kung napanood mo yung video kanina, baka bigla kang magkaroon ng self-doubt or mawawalan ka ng confidence sa sarili mo dahil na-impluwensyahan ka ng video na yon. Naku, sayang yung paghihintay ko, baka mamaya iba yung standards niya sa standards ko. Merong mga ganong mga tao. Wala na, ayoko na. Uwi na ako. Panood ko na everyday, every night. Uy! And lastly, ito na yung yung sinasabi nilang twist. Kung nakita niyo yung dalawang babae kanina, yung isa yung nililigawan niya at yung isa naman, merong isang babae doon na binigyan na ng flowers. Nick, listen. Don't, like, it's okay, it happens. You're a nice guy, don't take it too hard. I'm sure you'll get anyone. So lumapit yung babae at advice doon sa lalaki na meron ka pang chance, meron ka pang pag-asa. Makakahanap ka pa ng mas better na babae kaysa doon sa kanina dahil may boyfriend na nga. Hindi naman pwedeng pakiusapan yun, baka mamaya magsuntukan sila doon. At natuwa naman siguro yung lalaki, biglang naginhawaan at para maka-move on na rin. Nagkaroon ng transition, yung parang paikot na effect, ganyan. Nabigla nga kasi ako kasi yung ending na yun is unexpectable. Hindi ko talaga alam kung ano yung susunod na mangyayari nun. Kasi sabi doon sa sa story na yun, unique nga daw, parang binigyan nila ng bago timpla yung content nila. So good ending naman yun, nagustuhan ko naman yung video na yun. I-rate ko yun ng 10 out of 10 dahil outstanding. Hindi ko siya nahanap doon sa iba pang mga contents na parang paulit-ulit na lang. Nagustuhan ko yung set, para siyang skit. Meron din mga values na pwede mo matutunan. Meron mga moral lessons. Ang mga advice ko lang sa mga tao na nanonood ngayon ng video ko, ayan, mag-antay kayo ng tamang panahon. Dahil hindi naman minamadali yan eh. Pwede naman mag-antay ng mga 8 years. Marami nga din nagtatanong kung bakit sila nababasted. Baka siguro narorong timing lang kayo. Kailangan nyo munang pakiramdaman yung babae para kung sakali magustuhan ka niya, doon mo na ituloy. Siguraduhin mong kilala niyo na ang isa't isa. May mga instances kasi na yung bugso ng damdamin nagiging bogus na, parang naging online shopping yun na. Ang next kong advice is ito ang pinaka-common na natatamasa ng tao ngayon, ang rejection. Huwag ka matatakot dahil part yan ng pag-ibig at ng pang-araw-araw na buhay natin. Hindi ito gawa ng pagiging sensitive or pinanghihinaan ka ng loob. Sa katunayan, lagi may evolutionary reasons kung bakit desperado tayong tanggapin ng ibang tao. Yung ka na? Pusin na natin to. Balik na tayo dun sa regular. Balik na tayo sa program. Dapat tayo dito, medyo neutral tayo dito. Kasi marami mga matitriggered na magjowa dyan na hindi marunong tumanggap ng opinion ng iba. Palagi ko napapanood, bakit mo naman nagawa mag-proposals in public? Ang laki nung effort nung lalaki eh. Meron siyang mga sama dun, may banda, nag-gitara, nagpiano, nagde-drums. Tapos siya yung yung parang magpo-propose, makaawat sa babae na pakasalan mo na ako, maging na tayo, sana maging masaya ang buhay natin. No, Jan, I need to. Jan, please, I need to. You truly make me the happiest person on earth. Huwag kayo basta-basta magpapubos na hindi naman kilala. Ano kayo, sinuswerte? Oo, tsaka yung mga yung mga yung mga dating app. Nakakabahala. Yun baka mamaya ang daming predators sa mga apps eh. Naalala mo ba yung episode dun 7K? Yung pinakasalan yung matanda sa 60 years old na siya, tapos yung bata ay 34. Ayan yung sasabi ko. Dalandan ba? Dalandan. Na-inlove sa bata. Nilo and Bonnie's life story. Si di ba? Si EJ Falcon and Lorna Tolentino. Last na lang, mga favorite Valentine's movies. Sige. Magbigay ka ng 3 Pinoy movies na related doon. The Breakup Playlist, yung mga... si Sarah Geronimo and Piolo Pascual. Yan, nandiyan sa Tapos, A Very Special Love. A Very Special Love kay Sarah and John Lloyd Cruz. Pati yung... Ingat! By Jessica po. Ay, di tayo sponsored pero by Jessica pa ka naman. Kasi nilalaglag ako lagi kapag may trangkaso ko. Don't Give Up on Us, yung kay Piolo at Juday. Ang sa akin naman, walang bearing to walang bearing, walang top 1, walang top 2, walang top 3. Magbibigay lang ako ng 3 magagandang movies dito sa Pilipinas na napanood ko. Ang first na movie is One More Chance by Bea Alonso and John Lloyd Cruz. Maganda yung Plot twist. Maganda yung mga scenes na nila na ipinapahiwatig nila dun sa movie. Saka na naman, Bash! Ganun ka ba katigas?
Yun yung mga lines, ano ko yun. Ilalagay ko dyan. Ang second naman na Valentine's na napanood ko dito is Starting Over Again by Piolo and Tony Gonzaga. I deserve an explanation. I deserved an acceptable reason. Mali pala yung line ko kay Tony Gonzaga. Sorry, ma. Ay, namatay na naman. Anong karapatan mong hingi ng isang bagay na ipinagdamot mong ibigay? Meron pa akong isa. Nakalimutan ko. Yung Got to Believe by Claudine Barreto and Rico yan. Sa ending nun, nag-kiss sila. Sobrang haba hanggang matapos yung ending credits. Wala nakapaghiwalay sa kanila doon sa part na yun. Makabago kasi yung mga napanood ko, hindi yung mga old dati, mga 90s, 80s. Ang napanood ko is yung yung Pride and Prejudice, Titanic, Leonardo DiCaprio and Kate Winslet. Yung The Bodyguard by Kevin Costner and Whitney Houston. Isa rin yan sa pinapanood ko Pati yung theme song, di ba? Na share mo pa yata yun. I have nothing. Yun, so maraming salamat sa inyo. Sana nagustuhan nyo itong video na ito. Mag-like, subscribe, and share na kayo para magkaroon pa tayo ng iba pang memes, vlogs, at iba pa kasama si Steve. At ito, meron akong quote of the day. Haba? QOTD. Wag na nga. Ayoko na, mamaya tayo ma-demonetize dito sabihin ko So maraming salamat sa inyo. Sana nagustuhan itong video ito. Mag-like, subscribe, and share na kayo para magkaroon pa tayo ng iba pa memes, vlogs, at iba pa. Maraming salamat sa inyo at bye-bye! Bye-bye! Setup na ba? Hindi pa ako siya dito.